pagbabalik sa lumang academic calendar at paglulunsad ng school mental health program at school-based feeding program ating pag-uusapan. Kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po and we are happy to have you back. Welcome po. Yes, magandang tanghali rin, Chi, at sa lahat ng nanonood, nakikinig po ng programa po ninyo. Magandang hapon po, magandang tanghali po sa ating lahat. Alright, Congressman, inanunsyo na po ng Department of Education itong Lunes na gradually ay ibabalik na ang academic calendar year sa buwan ng Hunyo. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Unang-una, Chi, para may proper context rin po. Nung Lunes po, nagkaroon tayo ng committee meeting tungkol sa academic calendar kasi marami po ang mga miyembro na nag-file ng bill o resolution na hinihikayat po ang ating Department of Education na kung maaari, ibalik na po yung start ng academic calendar sa June para yung summer break ulit mabalik sa April at May. Nung dumating po dito nung Lunes, yung representante ng Department of Education, pinaliwanag po niya sa amin na base sa kanilang mga pag-aaral at sa mga konsultasyon, maaari po yung direksyon na po nila ay mabalik po sa dating academic calendar. Pero, paalala lang po sa amin ng DepEd, una, ay meron pa rin silang mga konsultasyon na gagawin dun sa kanilang mga regional director, yung mga teacher nila. At pangalawa po, hindi magiging biglaan yung pagbalik. Kasi ngayon, Chi, alam mo naman, nag-umpisa ang klase more or less sa mga July, August. Ang sinasabi nila ay hindi naman pwedeng biglaan na ibalik rin namin sa June. Kaya magiging gradual yung pagbalik. Alright. Kong Chair, magandang tanghali po. Tanong lang po namin, ano po kaya yung nakikita niyo magiging adjustments and challenges sa ating, lalo na sa ating mga mag-aaral at guro dito sa gradual transition po na ito? Yes, alam niyo po, nung Lunes, bisita rin po namin dito tungkol sa paksa na ito ay yung pag-asa. Kasi alam niyo po, yun talaga ang isa sa mga primary conditions, yung ating weather, yung climate po natin, yung weather changes. Yung representante naman po, si Mr. Villaferte ng Pag-asa, ang sinabi po niya sa amin, sa totoo, meron na tayong tinatawag na climate change. So, kahit ngayon po, kahit bumalik, kahit na mapanatili po natin sa kasalukuyang academic calendar, ang summer, ang April at May po, talagang dahil sa climate change, mainit talaga, napakainit. Pero, pag nag-revert tayo to June na umpisa ulit ng klase, alam rin po natin na maaring mas maraming tropical cyclone ang dumating. So, may posible po talaga na kahit papano ay pagbaha. So, yung mga schools rin natin ay pwede maging evacuation center. Ang punto po ng Pag-asa sa sinasabi sa amin, kung ano man ang desisyon ng DepEd kung sa academic calendar, pareho po yan may challenges. Ang tanong na lang po kung ano yung mas makaka-prepare ang ating DepEd, yung DPWH, yung kanina narinig ko, sinabi nga ng isang bisita po niya, yung whole of government approach. Kaya yun naman, base sa sinabi sa amin ng DepEd, ang tingin nila ay talagang mas makaka-responde sila ng maayos kung maibalik sa June ang umpisa ng academic calendar. Pero again po, magiging gradual po ito. At pangalawa, ay meron pa silang mga konsultasyon na gagawin. Actually, I agree with your point, Congressman, dahil I remember last year, Yusek, ang issue naman was about heat wave. So ngayon, nag-ulan. Either way, meron nga po talagang challenges. Pero kamusta po ang tugon ng mga guro sa magiging pagbabagong ito sa school calendar? Hindi po ba mahihirapan ng ito, lalo na pagtiyak na mababawasan ang kanilang pahinga kapag ipinatupad po ang gradual transition? Tama po yan, Chi. Kaya nga ang sinasabi po sa atin ng DepEd, gradual. Kasi sa totoo po, ang pag-shift ng academic calendar na ito ay kahit paano makaka-epekto po sa ating mga estudyante, mga pamilya nila, at sa ating teaching and non-teaching personnel. Kasi pag in-adjust po nila yung academic calendar, ibig sabihin, mababawasan yung required break ng ating mga teacher at ating mga students. Kaya gusto nila gradual lang, para kahit papano ay magkaroon pa rin ng pagkatapos ng SEM, pagkatapos ng academic calendar, magkaroon pa rin ng break yung ating mga guro, yung ating mga estudyante. Kaya gradual po ang proposal nila. In addition to that, ang issue rin po ay kahit papano ay pinag-iisipan po nila kung ano yung tamang incentive na mabigay nila dahil kahit papano mabawasan po talaga yung break
So yan po yung mga, kumbaga yan yung mga final touches po na inaayos na po sa konsultasyon nila kung ano yung katanggap-tanggap rin sa ating mga guro. Well, it's good to hear po na na-consider po ang sentimento ng mga matatamaang sektor, kagaya ng mga guro dito sa pagbabagong to. Pero tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Red Mendoza ng Manila Times, paano po natin maia-align ang mga issue at findings ng EDCOM 2 sa naging Basic Ed Report na idinitalya ni VP Sara Duterte last week po? Well, unang-una po, no? Kung babasahin po natin yung Year 1 EDCOM 2 report, marami po talagang findings yan. Unang-una, simula po yan from tinatawag natin yung early years, yung below 5 years old. Tapos yung basic education, then higher education, then meron din sa TechVoc. Isa po sa talagang topics, paksa na talagang binanggit ng EDCOM 2 Year 1 report ay tungkol sa nutrisyon ng ating mga kabataang Pilipino. Sinasabi po nila na dapat ay meron talaga tayong mas systematic na feeding program. Kaya kung maalala po natin, I think last week, nag-launch po ang ating Department of Education kasama ng ibang ahensya nung kanilang enhance at yung pag-umpisa ng feeding program nila para sa year 2024. Doon nga po ay launch po nila yung NutriBond at saka pa yung milk na ipamimigay natin, na ipamimigay ng ating DepEd dun sa mga severely wasted na mga estudyante, yung weight nila talagang kailangan silang tulungan, at syempre yung mga stunted. Pero sabi nga nung event na yon, kailangan rin po natin ng tulong kahit ng local government kasi marami po tayong mga estudyante. In fact po, sa totoo, we have about 27 to 28 million students sa ating DepEd schools, 47,000 DepEd schools. So, sa totoo, talagang medyo malaki rin po yung pangailangan natin na matulungan yung ating mga kabataan dito at kailangan natin na magtulungan talaga yung national and local government. Sa parte po ng DepEd national government, umpisa na po sila nung kanilang milk program ulit at yung kanilang NutriBond. Pero, importante rin po dito sa report po na yan, sinasabi paano naman isa sa pinakamahalaga yung early years nila. Yun yung below 5 years old. Alam rin po natin, more or less, we have about 10 to 12 million na kabataang Pilipino falling within the below 5 years old. So dun pa lamang po, kailangan po ay magkaroon tayo ng programa, probably through DSWD and DepEd na magtulungan para masigurado po na dun pa lamang sa ages below 5 ay masigurado natin na yung nangangailangan ng tulong ng nutrisyon ay mabigyan ng nutrisyon ng both the national and the local government. Yes. Thank you, Kong. Actually, tama po yan, Kong. Sa DSWD po, nakakuha na po kami ng directive para bumuo ng nutrition continuity plan po para sa ating kabataan mula sa first 1,000 days, sa preschool hanggang sa school age po. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung ating intervention doon. Yun po ang instruction ng Pangulo po sa atin. May follow-up question lang po dito, Kong, si Red Mendoza ulit ng Manila Times. Ano rin po ang inyong reaksyon sa report at mga plano ni VP Sara at DepEd, lalo na sa pagtataas ng sweldo, digital education, at pagtanggal ng admin task ng ating mga guro po? Yes, sa totoo po, kung tanungin po natin yung ating mga guro, kasi ngayon po talagang sa totoo, lagi natin tinatanong, ano ba dapat natin gawin para ma-improve natin yung kalidad ng edukasyon natin. Alam natin na base sa latest na PISA result natin, bagamat kahit paano, yung mga estudyante natin held the line, pero in comparison to other jurisdictions, much to be desired pa rin ang kailangan natin. So, alam natin, kailangan more classrooms. Pero hindi naman overnight mangyayari yan. Baka sa 2 taon, hindi mangyayari yan. So, isang importante po, tama po yun, makinig din po tayo sa ating mga guro. Pag makikinig po tayo sa ating mga guro, ang sinasabi lagi po nila, masyadong maraming subjects na tinuturo sila, congested curriculum, at marami silang admin tasks. Kaya in a way po, alam natin, nag-introduce yung DepEd last year nung tinatawag nilang matatag curriculum. Yun yung binawasan po nila yung number of subjects sa grades 1 to 3. Pero, pilot pa lang po yan. So far, kung tama ang alaala ko, 35 DepEd schools pa lang yan. We have nasa thousands po yung ating DepEd schools. So, sinasabi po natin, kailangan po medyo mas paspasan natin itong pag-implement ng matatag curriculum. Sana makita rin po natin paano beyond grade 3,
ano yung curriculum na ilalatag natin. Kasi malesin po natin yung congestion, malaking tulong po yan sa ating mga mag-aaral. Ang sinasabi ng teachers natin, di ba, marami silang admin work. Pag binasa mo yung EDCOM 2 Year 1 report, ang sinasabi nga doon, basically po, since the 50s or the 40s, ay talagang at the minimum 50 yung admin tasks ng ating mga guro. Sabi nga po ng DepEd, nag-release sila ng directive na yung admin task ay i-relieve na po natin sa ating mga guro. Dapat wala silang ginagawang admin tasks. Pero again po, alam natin po, we have about 47,000 DepEd schools. Kailangan po talaga medyo makuha natin agad-agad yung datos na pangangailangan ng bawat paaralan. At in the meantime po, kung clustered muna ang gagawin ng DepEd, kung ilan po yan, kasi kailangan po yan ng budget. Sa totoo po, kailangan rin po talaga masigurado na sufficient yung budget. Kaya yung mga bagay po na yan, tama po yan, maayos yan at dapat gawin natin. Yung tungkol sa teknolohiya po, sa totoo po, hindi naman natin pagkakaya, importante talaga ang teknolohiya. Sa parte lang po natin, ang gusto lang po natin, dapat po kahit papano ay measured yung ating pag-implement at nitong teknolohiya. Kasi ayaw rin po natin na bahain po natin ng teknolohiya na hindi rin natin alam paano gamitin yan. Talagang para sa akin, kailangan talaga ng upskilling muna sa ating mga teachers at syempre sa ating mag-aaral para paano talagang gamitin itong teknolohiya. At again po, no, para ma-point out ko lang, hindi naman po ang teknolohiya lahat kinakailangan ng Wi-Fi. Meron din po mga NGO na gumamit ng teknolohiya na nandun sa computer pero talagang nagagamit rin po ng mga mag-aaral. Pero Yusek, maganda yung punto ni Congressman Romulo na dapat nga talaga suportahan ng mga guro dahil medyo overworked po talaga sila ngayon. Pero Congressman, sa ibang usapin naman po, ano po ang detalye sa framework ng school mental health program? Yes, sa totoo, no, dito po sa House of Representatives, mga more than a year ago po, napasa na natin on third and final reading yung Mental Wellness Bill. Sa totoo po, naghihintay na lang, alam ko napasa na rin a few months ago ng Senado, so naghihintay na lang po tayo ng BICAM kung paano. Pero ang madidiscuss ko po, sa parte kasi po ng House of Representatives, nakita po natin dalawa po talaga yung major issues dyan. Yung una po, para magkaroon ng mental wellness, existing po ngayon, ang ginawa po ng DepEd, nagtalaga po sila ng 5,000 items para sa registered guidance counselors. Ang problema po, wala pong takers. So 5,000 items po na a few years back po ay nasa budget na po yan, more or less po mga 1,200 to 1,000, baka nag-increase ng onti ngayon, ang na-fill po na hindi na vacant po dyan. Majority pa rin po vacant. In fact, sa 1,200 to 1,300 na items na filled, hindi po lahat yan registered guidance counselors. Kaya kung doon pa lamang, yun ang sinagot po ng ating House Bill. Una, bakit ayaw mag-apply ng registered guidance counselors? Kasi una-una talagang kulang yan. Kasi wala po silang career progression dito po pagdating sa DepEd. Kaya sa bill version po natin, sinigurado natin, una, meron silang career progression track. Ibig sabihin, aangat po yung posisyon at yung salary grade nila habang nagtatagal po sila. Pangalawa, yung salary grade po ng isang registered guidance counselor ngayon, pag pumasok sila, salary grade 11 yan. Ang ginawa po natin, pag registered guidance counselor ka, 16 ang starting mo. Kasi ang registered guidance counselor po, ang requirement dyan, may masteral pa eh. So imagine po, may masteral ka na, kailangan naman kahit papano yung compensation ay kahit papano tumutugma naman sa pag-aaral at sa need po ng ating mga paaralan. In the meantime, sinasabi po natin, habang hindi pa natin mapupuno, kasi we have 47,000 schools po, we have about 260 school divisions offices. Ang sinasabi natin ay in the meantime, ay siguro pwede rin natin munang i-hire yung mga graduates ng mga allied courses at least may 12 to 18 units of behavioral science. Kung hindi pa rin po sapat ito, pansamantala po ay mag-upskill tayo ng teachers para again po, hindi para gampanan ang trabaho ng isang registered guidance counselor, pero at least po ay makita po nila yung mga red flags at agad-agad po ay ma-refer sa talagang registered guidance counselor.
Alright, Kong, follow-up lang po siguro dito sa ating school mental health program. Sa palagay niyo po, gaano kahanda ang ating mga paaralan po mag-implement ng ganitong programa, especially considering yung stigma po o yung social stigma na nakakaibat sa mental health issues po. No? Handa po ba mga, lalo na mga estudyante po natin, anong edad po ba sila pwedeng mapasok dito? Kasi alam naman po natin, baka kailangan pa po ng massive education campaign kasi when we equate mental health to mental illness po kasi, no, yung sa ating societal, isa sa mga societal challenge po dito pagdating sa mental health. Ano pong opinion niyo po doon? Yes, kaya nga po sa amin, Yusek, ang aming ginagawa natin mental wellness. Kasi at the end of the day po, dito po ay pwedeng, hindi naman natin sinasabi na negatibo po kaagad dapat at hindi yung connotation po, tama po kayo, may connotation minsan na talagang baka may issue kaagad. Ano? Again po, kaya mental wellness po, dahil hindi naman po negative dapat po ang pagtingin kaagad ng mga estudyante, ng mga magulang, effectively po, ito ay tumutulong po para ma-enhance rin po yung paghahanda po nila dun sa mga challenges na fini-face po nila. Kung kinakailangan po yan ng further na mga na kailangan po na maabisuhan yung ating mga estudyante kung ano ibig sabihin nito. Yan po, sa totoo, para sa akin dapat iiwan po natin dito sa ating mga registered guidance counselors. Kung masyado natin i-fill in yung details, baka naman ay sumiskip naman yung flexibility ng ating registered guidance counselors. Paano po sila papasok na hindi naman po magiging negative. Yan rin po parte siguro ng pagtinuruan at yung dalubhasa po sila dyan, yung tamang approach na kailangan natin gamitin. At yun po yung flexibility na yan, ay maaari na yan sa mga IRR natin, maaari na rin po yan dahil ang gusto po namin sa bill namin talaga sa totoo lang, sa bawat schools divisions office, about 260 po yan, at the very least, dyan man lang meron tayong registered guidance counselor. Ayan naman po, sa kanila na rin po manggagaling po siguro yung programa. Kasama po yan kasi pag nag-draft sila ng program for each school, doon rin manggagaling po yung approach na kailangan nilang gawin. Okay, Kong, dito naman po sa school-based feeding program, ano po yung mga pagbabago na ilulunsad po para dito? Well, dito una-una, I think very clear naman ang DepEd po dyan. Ang ginawa po nila, unang-una, pinalawak po nila yung feeding program nila kasi sa kasalukuyan po, it's always po a question of budget rin po. Pero ngayon, nabigyan sila ng enough budget para yung number of days ng feeding program nila ay mas mapalawak nila. Pangalawa po, talagang narinig naman po natin na talagang sinasabi rin po nila na kailangan rin po talaga whole of government approach dito. Kasama po ang national and local governments. Kailangan po talaga magkatulungan po dyan kasi ang kakayanin po talaga, kung talagang titingnan natin, kung yung mga severely wasted, yung stunted, meron pa rin pong mga ibang mga kailangan rin pong matulungan ng ating mga schools, ay sana magkatulungan between the national and local governments. Alright, Kong, follow-up po ulit. Base po sa pag-aaral po, gaano po ba kalaking problema yung undernutrition sa mga kabataan po ng bansa natin at paano po makakatulong itong school-based feeding program upang masolusyonan po ito? Alam mo, Yusek, buti na tanong mo at talagang ikaw po ang tamang tao na magtanong yan. Kasi base po sa mga pag-aaral, it is really, ang pinakamahalaga po dito talaga, dapat pangalagaan natin, yung mag-umpisa yun, yung below 5 years old. Ang problema po, pag pinag-usapan natin ang below 5 years old, sa totoo po, karamihan po dyan ay nadudumpas sa kanilang mga bahay, especially kung a year old or 2 years old. Alam natin yung ating mga daycare centers, nag-uumpisa yan 3 to 4 years old. Pero alam rin po natin, ang daycare centers po, hindi mandatory yan. At alam rin po natin, base sa mga pag-aaral, less than 30 or 20% lamang ng mga students between ng mga Filipino learners at the ages of 3 and 4 ang pumapasok po sa mga daycare centers natin. So ang mahalaga po dito po talaga, ang mangyayari po diyan talaga, ang DepEd grade 5 po yan, K.
Di ba yung sa kinder? Sa totoo po, talagang makikita natin gumagawa ng mahakbang yung ating DepEd para pagdating sa K ay at least matulungan kaagad yung mga severely wasted, yung mga stunted. Pero ang issue po dyan na kailangan talaga mapag-usapan, paano po yung wala pa po sa formal schooling? Paano po yung mga hindi pa po pumapasok sa daycare centers natin? And based on again po, no, wala naman talagang buong data. Pero based on the numbers that we saw, hindi po talaga ganun karami. Sa totoo po, baka the estimate is about 70%, hindi naman po talagang pumupunta sa daycare centers natin. Rason po nila, sa mga magulang, talagang maikli masyado yung oras doon. So yung ginagawa nila sa araw-araw ay talagang hindi rin kaya na maghatid at magsundo ng kanilang anak. So dyan po talaga papasok ang DSWD, siguro kasama ng DepEd at local governments, kailangan po talaga magkaroon tayo ng unang-una ng census po talaga sa bawat lugar. Ilan po ba talaga yung Filipino children below the age of, or wala pa po sa kindergarten? Yun yung una, anong ages po nila. Pangalawa po, ma-identify po ano yung sino, paano ma-measure through the local government, sino po doon yung mga severely wasted, stunted, o kailangan po ng tulong. Tapos doon po kailangan DSWD po at local governments ay DOH siguro po ay magtulungan po na makagawa ng programa na maihatid po natin talaga sa kanilang mga tahanan, especially po doon sa mga talagang severely wasted na stunted, kasi may mga pag-aaral na nagsasabi kung at those ages po ay hindi natin maremedyohan po yung pagiging severely wasted or stunted, meron po mga nagsasabi na maaring irreversible na po yun. That is why importante yan. And we know nutrition po, hindi lang physical development po yan, pati yung mind, yung brain development mo kasama po dyan. Kaya USEC talagang tama yung paksa na ito na pag-usapan talaga yung functions ng local government, yung ECCD natin, DSWD, kasi kailangan po talaga doon din tayo mag-work para sigurado natin pagdating ng kinder ay yung bata po ay hindi na severely wasted or stunted yung kanyang growth. Magandang tinitingnan talaga natin yung nutrition nga ng kabataan, ano, dahil talagang kailangan masustansya ang kanilang kinakain para makaintindi sila ng lesson talaga. Pero Yusek Ed, ang dami ko pinuntahan ng mga daycare centers. Talagang malaki rin ang tulong na kailangan at suporta ng mga daycare centers ngayon mula sa DepEd and LGUs. Pero kung mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon? Well, unang-una sa lahat na nanonood, nakikinig po sa atin, nakikita po natin ngayon ng ating gobyerno ay talagang sinusubukan pong implement talaga itong whole of government approach. Tama po yung sinabi kanina ng inyong bisita. Ito po talaga yung solution po sa maraming problema. Kailangan talaga po ay lahat po tayo, whether national government, iba-ibang ahensya sa national government, and local governments, ay hindi po pwedeng naka-compartmentalize lang na ito yung gagawin ko, yung kabilang response sa iba na yan. Kasi sa totoo po, talagang nagbubuhol-buhol po talaga yung responsibilidad ng bawat departamento, local and national. Kailangan po talaga close coordination, kailangan po tulungan. At itong whole of government approach na talagang champion po ng administrasyon ngayon, dapat po talaga paigtingin pa ito at supportahan po ito. At paalala lagi, dahil minsan sa totoo, no, nasasabi yan, pero baka after 1 month magkalimutan. Kailangan po talaga nare-remind yan kasi yan lang po talaga ang solusyon. Whole of government approach. Tama, consistency is the key. No? Maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Salamat po.